Okay? Salamat sa mga disciple, sa mga tunay na disipulo. So bago tayo, actually mamaya ay meron tayong meeting, ano? Pero bago yon, hayaan nyo muna magbahagi ako ng kapiraso lang ito, no? Patungkol sa true discipleship. So kailangan natin ng Bible. Hindi ako naglagay ng PowerPoint kasi maikli lang naman to. True discipleship, beyond words to action. So yung tunay na pagdidisipulo, hindi lamang sa salita. Hello? Hello? Kundi maging sa paggawa. Okay? So ito ay naisip kong pag-aralan natin dahil tayo ay matatagal ng Kristiyano, matagal ng mananampalataya, ano? Ilan lang naman dito yung bago. Actually, ang nanay lang ang bago, ano? Imelda. Sino pa? Tayo matatagal na, mga luma na tayo, no? Mga amoy baol, kung tawagin. Okay? So, at napakalaga sa isang mananampalataya na lumago. No? Dahil ito yung magiging problema ng isang mananampalataya na kapag tumagal siyang Kristiyano, hindi siya lumalago. Ano? Magiging bukod sa sarili niya, magiging problema niya, sarili niya, magiging problema din siya ng iba. Okay? Kasi nga, tayo ay nagtitinginan sa isa't isa. So, buksan natin ang Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Okay, sabi dito sa akin sa Tagalog, kung narito nga ako nalagyan ko, Matthew 7, 21 to 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng katampalasanan. Sa ibang salin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So karaniwan ng mga tao, tumatawag ng Panginoon kay Jesus. Pero sabi, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. So alam niyo sa banal na kasulatan, maraming salita sa banal na kasulatan ang naiintindihan kaysa dito sa sinabi ni Jesus na ito. Maraming hindi nakakaintindi sa sinasabing ito na magugulat ang marami. Kagaya na sabi ko, matatagal na tayo sa Panginoon. No? Maaring isa sa mga katulad natin matagal na sa Panginoon at nabanggit nga dito, nagmi-minister na. Halimbawa, nakatayo ka sa harapan ng Panginoon sa mga pagkakataong ito. Siyempre, aasahan mo, tatanggapin ka sa presensya niya dahil sa mga ginawa mo. Yun naman lagi ang pinagmamalaki natin. Ito yung ginawa ko, ito yung nagawa ko. Kaya lang, pagkatapos ay maririnig mo, habang nakaharap ka sa Panginoon, ang salitang, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Hindi ba nakakagulat yon? Na? So malaki, isang napakasakit na marinig natin na sa kabila ng tinagal-tagal natin mga Kristiyano, no? Kung hindi tayo totoo mga disipulo, dito malalaman kung totoong disipulo ka dahil
pagharap mo sa Panginoon, kilala niya yung disciple niya. Hindi ito patagalan lang sa church. Hindi ito patandaan lang ng edad. Hindi ito kung anong mga ginawa mo. So dito inilalantad sa atin yung kumbaga nakakaligalig na katotohanan, nakakarinding katotohanan. Sa ang panlabas na anyo at pananalita ay hindi sapat na kahit magaling tayong mga tuwiran, magaling tayo magsalita, ay hindi sapat para makapasok tayo sa langit. Kaya ito yung challenge sa atin na suriin ang pagiging tunay ng ating pagiging pagkadisipulo. At sa akin din, bilang nagdidisipulo, kailangan suriin ko rin ang aking sarili. Ano ang itsura ng tunay na pagkadisipulo? Ano yun na dapat makita natin? So, dito sa ating binasa, ating balangkasin ng konti. So, sinabi ng ating Panginoon, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven." Sabi ng Panginoon, hindi lahat na nagsabi-sabi sa akin ng Panginoon, Panginoon. Ang mga tao talagang tumatawag, lalo na pag may aksidente, pag may nangyayari, Panginoon, Panginoon. Pag may kailangan, Panginoon, Panginoon. Na kahit na normal na buhay, Panginoon, Panginoon. But, ang sabi, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit. Marami nagsasabi na Panginoon niya si Jesus. Subalit nagbigay si Jesus dito ng kanyang babala. No? Mga disciple ng ating Panginoon, hindi sapat ang kilala mo siya bilang Panginoon para garantihan ang pagpasok sa kaharian ng langit. Kung papansinin natin ang ginamit ang salitang Panginoon, Panginoon, sa normal na pagsasalita, Panginoon, Panginoon, parang pinapalagay dito na kilala niya ang Panginoon. Para bang ito mga tay, o nay. Diba? Yung kampante ka, sa pagsasalita mo, nag-aapura, para nagmamadali, no? Okay lang kasi parang pakiramdam mo, okay naman ang inyong relasyon, parang familiar ka, no? Kaya, kampante tayo doon sa pagsasalita, Panginoon, Panginoon. Okay? Kaya lang, pinapakita dito yung isang nakalulungkot na katotohanan, posibleng sabihin ng mga tao ng yung magagandang bagay, tamang bagay, gumamit ng mga religious word o term, at taimtim yung pananalangin na magmukhang taos-puso yung ginagawa. Okay? Tandaan natin ito ha. Ang oras ito ng pag-check sa ating sarili. Kaya lang, walang tunay na kaugnayan kay Kristo. Alam niyo yung may mga taong ang galing ng kaugnayan sa kapwa-tao pero walang kaugnayan kay Kristo. Amen? Yung bang ang lapit mo sa isang tao na nasasabi mo yung lahat, na lahat ng pwedeng sikreto mo, pwede mo sabihin, pero sa Panginoon, di mo masabi. Nagigets nyo? Nang ibig ko sabihin ay kapag nasabi mo lahat, nakilala ka ng Panginoon, ang mahalaga kasi dito, hindi mo lang siya kilala, kilala ka dapat ng Panginoon. Parang katulad nung sinabi niya doon sa Lucas 6:46. Di ba? Ano sabi niya? Bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? At hindi niyo ginagawa ang sinasabi ko sa inyo. So makikita natin dito ang tunay na pagkadisipulo ay hindi lamang tungkol sa ating mga sinasabi na Panginoon, Panginoon. Kahit ang dami mong tawag na Panginoon, Panginoon. Ito ay tungkol sa pag-uugnay ng ating buhay sa mga salita ng ating Panginoon. Naka-align ba yung buhay natin doon sa sinasabi ng Diyos? Na? Madalas naman tayo nakakarinig, pero ang tanong, pag nakikinig ka ba, naka-align ka ba doon sa salita ng Diyos? Sa mga Pariseo, iba ang pamamaraan kumpara sa pamamaraan ni Kristo. Inuunan nila yung panlabas ng mga gawa ng mga reliyosong devotion,
At kaya nga sabi pa, nagdarasal sa publiko, yung masinsinang pagsunod sa mga batas ng ating Panginoon para ipakita sila ay matuwid. Kaya lang, nang minsan kinausap sila ng Panginoon, saan sila ikinumpara ng Panginoon? Sa Matthew 23, verse 27, ano sabi niya? Para kayo mga, ano yun? Nitsong pinaputi, yung pininturahan. Na? No, kung babasahin natin yung buo na yan, sabi nga, para kayo mga pansyon, o yung nitso, na pinaputi, pero ang loob ay bulok, nakalansay. Ganon ang pagkakasabi niya sa mga eskriba at pariseo na laging hindi kasundo ng ating Panginoon. So ang tunay na discipleship ay makikita ang integridad, pagiging tunay, at isang buhay na hinubog ng pagpapasakop sa Diyos. Kaya alam nyo, pagka gano'n ang ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon, gaya na madalas kong sabihin, meron tayong dapat kaugnayan sa Panginoon, nagbabasa tayo ng Bible. Yun yung isa sa makipapakita mong disciple ka talaga ng Panginoon. Nagdi-devotion ka. Pag nagdi-devotion ka, mababawasan ang iyong emosyon. Pag hindi ka nagdi-devotion, magiging emotional ka. Laging ang nararamdaman mo, yung emotion mo. Kaya ang sagot dyan sa mga emotional, devotion. Emotion, devotion. Amen po ba? So tingnan natin. Sabi kanina, hindi lahat na nagsasabi sa ng Panginoon, papasok sa karera ng Diyos. Pero sabi, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Ang papasok daw ay yung gumagawa ng kalooban ng Ama na nasa langit. Amen. So, sa pagpapatuloy, nilinaw ni Jesus na ang tunay na pagkadisipulo ay umiikot sa paggawa ng kalooban ng kanyang Ama sa langit. Hindi yung ating mga pamamaraan na ganito para ako'y mapansin, para ma-appreciate yung ginagawa ko, para naman sana purihin ako, na kapag hindi nangyari ay magtatampo tayo. So, dapat meron tayong pagganap sa kalooban ng Ama na nasa langit. Dahil sabi niya, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, hindi sapat ang mga gawaing pangrelihiyon o maging ang mga spiritual na karanasan natin. Ang mga tunay na disipulo ay ang mga aktibong iniaayon ng kanyang buhay sa ipinahahayag ng kalooban ng Diyos. So kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, nakahanayhay tayo doon. Naka-align tayo doon, yun yung tunay na disipulo. Kaya minsan, mag-pause muna tayo, magbulay-bulay tayo. Mahalaga ang pagbubulay sa sarili natin bilang mga disciple. Tanungin natin ang ating sarili. Ano ang ibig sabihin ng gawin ang kalooban ng Diyos? Ano kaya yung pinasasabi dito? Gawin ang kalooban ng Diyos. So ito ay hindi patungkol sa perpektong pagpapakita lamang na nakikita ka, kundi isang anyo ng buong pusong pagsuko, pananampalataya, at pagsunod sa ating Panginoon. Sa madaling salitang ibig sabihin, ang paggawa ng kalooban ng Diyos ay sumasalamin sa pagpapahalaga, mga prioridad at mga utos ng Diyos na ipinapahayag sa kanyang salita. Okay? Yun yung tunay na kalooban ng Diyos. Pinapahalagahan mo, may priority ka. Katulad ngayon, ano ba ang priority ng mga disciple? So, hindi natin alam ang dahilan. Sila lang nakakaalam, Pero dapat, ang priority natin, kung tayong disciple, may priority tayo para sa pinagagawa sa atin ng Panginoon. Mahirap gumawa nang hindi tayo nakakakuha ng instruction. Mahirap gumawa sumunod nang wala namang sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya meron tayong discipleship. Halimbawa, palasimba ka nga, nagpupuri, nananalangin sa private at saka public. So lahat ng yan ay panlabas at pwedeng magmukhang Kristiyano tayo. Ngunit sa likod ng saradong pinto, kumusta ang buhay mo kapag walang nakakita sa iyo? Narinig ko na yung kay Brother James, nag-share siya, di ba?
Kumusta ka? Sino ka kapag walang nakakita sa iyo? Sino ka kapag nasa likod ka ng pinto? No? So dapat doon mo makikita kung totoo kang disipulo. Sino ka sa kabila noon, sa kabila ng wala nakita? Okay? Doon mo makikita ano yung tanda na meron ka na sa halip ay dapat makita na kahit nakalantaran at kahit nakatago ka, ay dapat makikita sa iyon. No? Yung iba kasi, maganda pag napapakita, pagkaharap mo, pag nakikita ng ibang tao, pero sa kabila lang, meron siyang makikita mo sa kanyang puso, yung, imagine mo, nangyayari sa ating bansa ngayon, no? Na parang ang mga tao gustong-gusto ng ikang maalis ang korupsyon, pero sila korap. May mga taong sana galit na galit sa korap, pero korap din. Kasi nga, pag sila lang, nagkukurap din sila. So, si Apostol Juan, naintindihan ang sinasabing ito, itong katotohanan ito, sa 1 John chapter 2, verse 17. Sabi doon, ang sanlibutan ay lumilipas kasama ng pagnanasa nito, ngunit ang sino mang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Okay? So, 1 John chapter 2:17, ang gusto kong bigyan ng diin dito, ngunit ang sino mang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Kaya nga, nakakalungkot sa mga mananampalataya na nandun yung very confident ka, kasi nga, parang ang usapan, pananampalataya, basta ako'y nananampalataya, ako'y ligtas, ako'y papasok sa kaharian ng Diyos. Pero false assurance and rejection ang mangyayari sa atin. Kapag hindi totoo ang relasyon mo sa Panginoon, yung assurance na sabi mo ay false alarm. Napakiramdam mo lang ay dahil may nagturo sa iyo kasi tuturo sa atin, dapat may faith ka na gano'n. Totoo yun, may faith. Pero dapat makikita sa yung faith mo. Amin po ba? Pag sabi mong ikay Kristiyano, dapat lagi kang sumasamba. Pag Kristiyano, dapat nagagawa mo yung pinapagawa ng Lord. Kaya ano sabi ng Panginoon sa verse 22? Sabi niya dito, darating yung isang araw. Sabi niya, on that day, marami magugulat. Many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And cast out demons in your name? And do many works or mighty works in your name. So, talagang makikipag-diskusyon sila sa Panginoon. Panginoon, nanguhula kami sa pangalan mo. Nagpalayas pa nga ako ng demonyo sa pangalan mo. At ang dami kong ginawa na makapangyarihan sa pangalan mo. Ginamit pa yung pangalan ng Panginoon. O totoo naman, talagang gagamitin ka ng Diyos para hindi para sa iyo, kundi para sa iba. Kaya huwag nating ipagmalaki yun. Dahil pagharap natin sa Panginoon, baka bigla sabihin, hindi kita kilala. Amen. Kaya dito, in-expose ng Panginoon ang pagiging danger ng false assurance na katulad ng mga ito na sabi, bakit ganun? Ay ako, ang dami kong ginawa sa Panginoon. Amen? So, sabi niya, ang mga individual ay kumpiyansa na naglista ng isa-isa, ganitong ginawa ko, ito yung aking accomplishment, ito yung na-achieve ko, ito yung ginawa ko in the name of Jesus. Yan ang sinabi nila. Kaya lang, ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Diba? So, nakakagimbal, nakakatakot. Dahil ang tugon na ito ay naghahayag ng isang mapanlinlang na katotohanan. Ano yon? Ang mga gawaing pangrelihiyon, gaano man kahanga-hanga, ay hindi mapapalitan ng isang tunay na kaugnayan kay Kristo. Dapat ikaw mismo mayroon kang kaugnayan kay Kristo. Maraming mga tao pwede magpalayas ng demonyo, maraming manggagamot, pati nga yung mga albularyo, ginagamit ang pangalan ni Jesus. Mga manggagamot, pero wala silang relasyon sa Panginoon. Amen? So, ano sabi ni Santiago? Kahit sa Santiago 2:19, kahit ang mga demonyo ay naniniwala sa Diyos at nanginginig pa.
O, anong pinagkaiba natin? Pagka hindi tayo, wala tayong relasyon sa Panginoon. May relasyon ba ang demonyo sa Diyos? Siyempre, wala. Pero sinasabi niya dito, kahit ang mga demonyo ay naniniwala sa Diyos at nanginginig pa. Baka talo ka pa ng demonyo. Kasi nanginginig siya, ikaw hindi ka man lang nakapanginig. Amen? So kaya dapat ganon, makita sa atin, ano? Ang pananampalataya na walang gawa at walang pagsunod ay patay. Kaya kapag tayo ay nananampalataya, ipakita natin na tayo nakakasunod sa Panginoon. So wake up call ito sa atin. Nang ibig sabihin, iwanan natin ang mga walang laman na pagpapahayag ng Panginoon natin si Jesus. Yung mga sabi, Lord, Lord. Labi lang yung nagsasabi ng Lord, pero yung puso mo, hindi mo siya Lord. Kasi hindi ka sumusunod. So, iwanan na natin yan, yung fake confession, yung fake na professing, na nagsasabing, Lord, Lord ko siya. Pero sabi pa, hindi ka naman nasunod. Amen? At anong susunod? Yakapin ang isang relasyon na nagbabago ng buhay kay Kristo. Alam mo, ang totoo may relasyon sa Panginoon, nagbabago ang buhay. Amen? Ang totoo may relasyon, hindi tagal ko na nag-church. Hindi yun ang basihan yan. Kahit nga, di ba, minsan nagsabi niya, basta nagbigay siya ng blessing, bigay ka, bagong dating ka lang, bago ka lang nagtatrabaho, yun sa patrabaho niya, binigyan pantay-pantay. Bakit pantay-pantay? Nagsasabi, ang tagal ko nagtrabaho, bakit pa pantay ako ng bagong dating lang? Amen. Hindi yun ang basihan ng Panginoon kung gaano ka katagal o kung gaano ka, marami kang ginawa. Wala. Yung katotohanan na ikaw ay sumunod sa Panginoon. Amen? Matagal ka na nga, hindi ka naman nasunod sa Panginoon. Matagal ka na nga, wala ka naman palang relasyon sa Panginoon. So, ang nais ng Panginoon, maipakita natin na tayo ay may relasyon sa Kanya at ang taong may relasyon sa Kanya, hindi maaring hindi mabago ang buhay. Amin po ba? Patatakasin tayo ng Diyos sa mga, kaya nga sabi, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone. So tanungin natin ang ating sarili. Pareho pa bang na yan? Nandiyan pa rin yung old, nandiyan na yung bago? Dapat yung bago ang makikita sa atin. Nasaan na yung old? Wala na yun. Nagtagumpay ka man noon, nabigo ka man noon, nasaktan ka man noon, wala na yun. Patay na yun. Amin po ba? Ang dapat makita sa atin ay bago. Bakit? Kasi yun ang sinabi doon, if anyone is in Christ, he is a new creation. Amen? So sa sinabi ng Panginoon, magtatapos ako dito, sinabi ng Panginoong Hesus, doon sa Matthew 7, verse 21 to 23, na nagbigay siya dito ng seryosong babala na nagsasabi at inilalantad niya ang panganib ng mababaw na pananampalataya. So ang tunay na pagkadisipulo ay hindi tungkol lamang sa mga nagagawa. Hindi lamang, ibig sabihin may nagagawa ka, but ito ay pinakamatindi, dapat meron tayong relasyon kay Kristo na kung saan ito ang magbabago ng bawat aspeto ng ating buhay. Uulitin ko, kapag may relasyon ka kay Kristo, hindi maaring hindi ka mabago. Amen? Pag may relasyon ka kay Kristo, hindi maaring manatili ka sa mga dati mo pa. Amen? Otherwise, wala ka talagang relasyon sa Panginoon. Nag-church ka lang. Nakikinig ka lang ng salita ng Diyos. Okay? Baka sa tao ka lang may magandang relasyon, pero kay Kristo wala. So, tanong ko sa atin, ikaw ba ay nakadepende lang sa mga gawaing panrelihiyon o sa iyong pananampalataya kay Kristo? Yan yung tanong na dapat sagutin mo sa sarili mo. Ang ibuhay mo ba ay naayon sa kalooban ng Diyos? Ayon sa pinapahayag ng banal na kasulatan. At ang pinakamagandang tanong, kilala mo ba talaga si Jesus? Can you say amen? But, the final question is, kilala ka ba niya? Kilala ka ba niya na pwede bang sabihin na Jesus na, oh, halika, good and faithful servant.
No? Welcome. So, ito nangyari sa mga naritong binanggit natin. Sabi niya, sabi, ang dami namin ginawa, Lord, sa pangalan mo. Pero ano sabi ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Anong hinahanap ng Panginoon? Yung relasyon natin sa Panginoon. So, suriin natin yung mga motibo natin. Mga kapatid, bilang mga disipulo ng ating Panginoon, bagamat kukunti ang disciple ngayon, bilang isang mananampalataya, naghahangad lang ba tayo na makilala at purihin ang ating mga nagawa? O talagang hinahangad natin gawin ang kalooban ng Ama? Kahit walang pumuri, kahit walang pumansin, kahit hindi ka napapansin, hello? Dapat gawin natin ang kalooban ng Ama. Tapos na yung mga papansin. I-cultivate natin ang ating intimate relationship. Hindi lang relasyon, intimate relationship. Sapagkat ang tunay na disciple o sa pagdi-disciple involves knowing Jesus intimately. Kailangang kilalanin natin ang Panginoon ng malalim na pagkakilala, malapit na pagkakilala. Amen po ba? Gaya ng pagyakap mo sa tao, pag mahal na mahal mo, mas lalong yakapin mo ang Panginoon at i-allow mo na ikaw ay makilala niya. Amen? Anyway, sa totoo lang, wala ka naman maitatago sa Diyos. Amen po ba? So it is through this relationship that our lives are transformed and our action reflect His character. So ibig sabihin, yung ginagawa natin at yung pinapakita mo sa iba, nagsasabihan yun yung relasyon mo, ganyan ang relasyon mo sa Panginoon. Naintindihan po natin? Amen po ba? Ibig sabihin, yung ginagawa mo na pagpapala sa iba, yan yung nagpapatunay na kasi may relasyon ka kasi sa Panginoon. Amen po ba? Kaya kapag meron na tayong intimate relationship, hindi mo pwedeng ihiwalay yung pagsunod. Pag totoong may relasyon tayo sa Panginoon, ipurso natin yung obedience. So, ibig sabihin, i-align natin yung action natin sa pamagitan ng salita ng Diyos na narinig natin at magpasakop tayo doon at lahat ng ating mga desire, lahat ng ating mga plano, lahat ng gusto nating gawin ay ipailalim natin sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? So, again, sana wag nating marinig sa Panginoon yung, Lord, Lord, I love you, Lord. Pero sasabihin sa'yo, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Amen? So, magpakababa tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Magpakababa tayo, maging totoo tayo sa Panginoon. Huwag nating sayangin ang panahon na lumilipas na hanggang ngayon, tayo pa rin ay namumuhay sa dati nating pagkatao. Ipaubaya natin sa Diyos at huwag nating insultuhin ang Panginoon. Alam nyo na insulto ang Panginoon. Alam nyo kung bakit? Tinatawag natin siyang Panginoon, hindi mo sinusunod. Iniinsulto mo siya. Nagigets siya? Tinatawag natin siyang Diyos, and yet, hindi ka kayang baguhin. Wow. Ang laking pang-iinsulto niya sa Diyos. Dapat yan ang pagsisihan natin. Panginoon, kung talagang Diyos ka sa buhay ko, dapat mabago ako eh. Amen? Dapat tuloy-tuloy na ako. Amen? Tuloy-tuloy na sana ako. Hindi ako atras sa bante. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 12 verse 50, For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Alam niyo, ang pinapakita ng Panginoon dito, pamilya. Amen? Hindi niya sinabi, whoever does the will of my Father in heaven is my co-churches. Co-church. My churchmate. May katulad ko sa reliyon. Hindi. Sabi niya, pamilya ko siya. Lahat ng
gumaganap ng kalooban ng aking Ama sa langit ay sila yung kapamilya ko, brother, my sister, and mother. Amin po ba? So mga kapatid, ulitin ko, hindi lahat ng tumatawag sa akin ang Panginoon, Panginoon, sabi ni Jesus, ay papasok sa kaharian ng langit. Sa palagay mo, papasok ka kaya sa kaharian ng langit? Tayong lahat ay umuko. Amin Diyos na dakila, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salitang ito na muli kinakatok mo ang aming isip at puso, Panginoon, at pinapaalala mo na baka kami nasasanay na lang na tumawag ng Panginoon, Panginoon. Baka nagiging slides words na lang namin ito or yung makasanayan lang namin, maging kultura lang namin ang tumawag sa iyo ng Panginoon, Panginoon, and yet, hindi kami nakasusunod sa iyo. Lord, sa oras na ito, hinihiling namin na mapatunay namin sa aming sarili na kami ay may Panginoon at may Diyos. Diyos na nakayang baguhin kahit ano ang ugali ko, kahit anong pagkatao meron ako, ay walang imposible sa iyo na baguhin ako, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos. At bilang Diyos namin, Panginoon, tinataas namin at nirespeto ang makapangyarihan mong pangalan. Bilang aming Panginoon, susundin namin ang iyong kalooban. Ang kalooban mo na kung saan kami po ay gumanap sa iyong pinapagawa. Panginoon, hindi po mahirap sumunod sa iyo kung ikaw ay hari namin, Panginoon. Kaya Lord, sa gabing ito, kausapin mo po kami, Panginoon. Hindi yung kausap na kami ay magiging emotional lang, kundi Lord, yung totoo na halukayin mo ang laman ng aming isip at puso upang kami maging totoong mga disipulo mo. Tapos na ang pagkukunwari, Panginoon. Tapos na ang pagtatago sa likod ng pintuan. Tapos na ang pag-iwas, Panginoon, sa katotohanan. Malapit ka nang dumating. Kaya, Panginoon, wala na kaming sasayangin na bawat oras. Wala na kaming sasayangan sa mga nalalabing buhay namin, Panginoon. Kaya, Lord, sa pagtawag namin sa iyo ng Panginoon, Panginoon, Lord, ang marinig namin, welcome, my good and faithful servant. Ama, salamat po. Binabalik ko po sa iyo lahat ng papuri pasalamat sapagkat pinagpala mo kami ngayong gabi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay, so meeting na tayo. Gaya ng